sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na binigay, sinong ng langit, ibabaw ng lupa na sang sukat lamang nami kaligtas. Your name is above in every other name. There is Lord, there is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, there is Jesus, hallelujah. We trust in thee, there is Lord. Leading prayer for beloved, honorable pastor, Lord. Name thy words, there is to God. Put thy words in my mouth, in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, hallelujah, aming ginagapos. Lahat ng demonyong hadlang, gawa't lang ng kaaway. Cast out right now, and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po, minamahal, ang dakila at mapagpalang salita ng ating mahal na Panginoon. At bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist, Wildis Rada Almeida, the intimate prophet of our loving God, the man of God. And we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, to their beloved children, to whole blessed Almeida family, sa lahat ng mga anak, apo at manugang ng ating kagalang-galang na pastor, ay magandang gabi po, minamahal sa inyo pong lahat, at sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong sumusubaybay at umaantabay sa bunal na gawain ng ating dakilang Diyos, ang biyaya, ang kapayapaan at kagalakan, mga minamahal na bunga ng presensya ng ating mahal na Panginoon, ay sumagana po, minamahal, sa bawat isa sa atin. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan, mga minamahal, taglay ang pag-iingat at proteksyon na galing sa ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga OFW, ang mga kapatiran, mga minamahal na abroad na talagang tinitiis ang pagod at lungkot, mga minamahal, para lamang matugunan ang kanilang pangangailangan o pangailangan ng pamilya, at ganoon din naman ay makatulong sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong Hesus sa ating mga seafarer na mga kapatiran, mga minamahal. Nawa ang programang ito ay makatulong po sa inyo, mga minamahal, at ang salita ng Diyos ay maging kalakasan po sa inyong mga pananampalataya. Sa mga kapatiran po natin na sa dako ng Malaysia, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon, sa dako ng Dubai, sa dako ng Taiwan, at maging sa dako ng Hong Kong, sa dako ng Saudi Arabia, sa dako ng Kuala Lumpur, mga minamahal, Cambodia, sa mga kapatiran po natin, mga minamahal, sa dako ng Italy, Milan, Italy, at sa dako ng Malta, Italy, mga minamahal, pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon, sa dako ng Australia po, mga minamahal, kung saan meron po tayong banal na gawain, at maging sa dako ng New Zealand, New Jersey, mga minamahal, at maging sa dako ng Calgary, amen, at maging sa dako ng Grand Ferry. Sa lahat po ng ating mga kapatiran abroad, hindi man po namin kayo maisa-isa, ngunit ang panalangin, mga minamahal, ay patuloy pong mga minamahal pumatdubay sa bawat isa sa atin. At ganoon din naman po sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, sa aking po mga kapwa Pilipino, mga kababayan, at dito po sa dako ng Mindanao, mga minamahal, Zamboanga City, Western Mindanao, Zamboanga Peninsula. Ang biyaya at pagpapala nating mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga Muslim brothers po, mga minamahal, pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. At sa mga oras na ito, tayo na po idadako sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ating pong mga minamahal, ihanda ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, at maging ang ating mga Biblia, mga minamahal, sa pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Kristo, na siyang pagkain ng ating kaluluwa. And let's talk about the topic, blessing that can be a trial. Amen. Blessing that can be a trial. Mga pagpapala na sana'y pagpapala na, ngunit mga minamahal, ito'y nagiging pagsubok sa ating mga mananampalataya. Unang talata nating babasahin, mga minamahal, upang tayo po'y makapagpatuloy sa aklat po ng Santiago, ang kabanata 1, ang talatay 2 hanggang talatang 4 sa Tagalog version. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring mga tukso. Yamang nalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Sa English version, mga minamahal, basahin natin.
My brethren, count it all joy when you fall in diverse temptation. Sabi ng Biblia, bilangin, ariin nating pagpapala kung tayo po ay dumaranas, mga minamahal, sa iba't ibang mga pagsubok. Ito po ay pagsukat sa ating mga pananampalataya, mga minamahal. Kagaya ng sinabi ng Biblia, ang ating pananampalataya, mga minamahal, ay mas mahalaga pa. It is much more precious than gold. Yun po ang sinabi ng Biblia. Kung mahalaga ang ginto, mas mahalaga ang ating mga pananampalataya. Bakit po sinabi ng Biblia na mas mahalaga ang ating pananampalataya kaysa sa ginto? Sapagkat ang ginto ay hindi, mga minamahal, maaaring maging daan upang tayo po ay makapasok ng langit. Ngunit kapag tayo po ay merong ganap at sakdal na pananampalataya, ang ating mga pananampalataya ang magbibigay sa atin ng katiyakan upang tayo po ay makapasok sa buhay na walang hanggang. Kahit napakarami pa nating ginto, napakarami pa nating salapi, hindi po ito, mga minamahal, magbibigay ng katiyakan. Hindi po ito magbibigay ng garantiya upang tayo po ay makapasok sa langit. Yung kayamanan ay hindi magbibigay sa atin ng katiyakan upang tayo po ay makapasok at maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Ngunit ang pananampalataya na nais ng mahal na Panginoon na maging matibay at matatag sa ating puso at kaisipan, ang pananampalataya, ang mga minamahal, ay magbibigay sa atin ng katiyakan, kasiguruhan, upang tayo po'y maging karapat-dapat na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Kaya ang sabi ng Biblia, every trials, diverse trials and temptation na mangyayari sa buhay natin, count it all joy, ariin nating pagpapala, mga minamahal. Kaya, sa verse 2, ano pong sabi ng Biblia, o verse 3 rather, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, mga minamahal. Yung ating pagsubok sa ating pananampalataya, mga minamahal, ay tuturuan tayong magtiis. That is one of the very important virtue of a Christian, yung tinatawag na patience, mga minamahal. Yung matuto tayong magtiis sa ating paglilingkod, maghintay, matutong magtiis, mga minamahal, sa paghihintay sa pagdating ng ating mahal na Panginoon. Matutong magtiis sa paghintay para sa mga katugunan ng ating mga panalangin. Matuto tayong magtiis na maghintay, mga minamahal, para sa tamang panahon. Ano man ang mga desire ng ating mga puso ay bigyan ng katugunan. Kaya isa po sa importanteng katangian ng isang Kristiyano, yung matuto tayong magtiis sa lahat ng bagay. Sapagkat alam po natin, mga minamahal, may mga bagay na naisin man nating mangyari at maganap, pero hindi pa napapanahon, mga minamahal, because there is a time for every season. Kaya ang mahal na Panginoon ang mga minamahal, nagbibigay ng otoridad kung ang isang bagay ay nararapat na pong mangyari, nasa kanya po ang kapamahalaan, minamahal. In verse 4, ano pong sinabi ng Biblia? But let patience have her perfect work, that ye may be perfect in entire, wanting nothing, mga minamahal. Sa Tagalog version, hindi nga ito verse 4. Mga minamahal, Tagalog version pa natin. Ang sabi rito, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, mga minamahal, upang kayo maging sakdal. Ang layunin po, bakit nais ng mahal na Panginoon tayo po'y matutong magtiis, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, upang magkaroon tayo ng sakdal na gawa, upang ang ating mga gawa ay maging perpekto, ang ating mga gawa ay maging sakdal. Ibig sabihin, makasunod tayo sa kalooban, dahil hindi po tayo makasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon kung hindi tayo matututong magtiis. Kaya ang nais ng mahal na Panginoon, matuto tayong magtiis sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay, upang ang ating mga gawa sa paglilingkod ay maging sakdal, perpekto at kaaya-aya sa paningin ng mahal na Panginoon, upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Kaya minsan, tayo pong mga anak ng ating mahal na Panginoon, kapag tayo po'y tinatanong kung ano ang pagsubok natin sa buhay, minsan sinasabi natin na kulang sa pinansyal, minsan naman ay sinasabi natin na ang pagsubok natin ay natanggal tayo sa trabaho, naputulan tayo ng kuryente, iniwan tayo ng ating asao, kaya dumaranas tayo ng matinding pag-uusig mula sa ating mga mahal sa buhay. Mga minamahal, yan ang mga pagsubok na kadalasang alam natin. Ngunit ang sabi rito, may mga pagsubok na pagpapala na sana, pero nagiging pagsubok pa.
ito ang ating tatalakayin. Ito ang ating pag-aaralan. Ano po yung pagpapala? Mga minamahal, na pagpapala nga sana, pero nagiging pagsubok pa. Let's talk about the blessing that became mga minamahal trials. Unang-una, the trials of beauty and good look. Mga minamahal, the trials of beauty and good look. Ito po mga minamahal ay pagsubok. Kaya hindi po mga minamahal para sa iba o para sa nakakarami ang kagandahan mga minamahal at mabuting anyo. Ito po ay pagpapala. Pero alam po ninyo mga minamahal, actually it is a blessing, but sometimes it can be a trial. Sometimes it can be a curse mga minamahal. Yung kagandahan, yung mabuting anyo, mga minamahal ay pagpapala na, pero minsan yan ay nagiging pagsubok sa mga mananampalataya. Basahin po natin ang Biblia. Genesis chapter 39, verse 6 up to verse 7. Just like Joseph, dahil sa good look ni Joseph, dahil sa kagandahan ni Joseph, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, ang sabi nito, just like Joseph, dahil sa ganda niyang lalaki, sumabit po siya mga minamahal sa gulo, pinagnasaan po siya ng asawa ni Potiphar. Dahil si Joseph ay isang magandang lalaki. At ang sabi nito, Genesis 39, verse 6 and 7. Basahin natin ang Biblia. At kanyang ipinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose. Ito po si Joseph, si Jose. At hindi siya nakikialam ng anumang kanya, liban sa tinapay na kanyang kinakain. At si Jose ay may magandang pagbumuka, good look, magandang pagmumuka, at kahali-halina, mga minamahal. In verse 7, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tinitigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, sipingan mo ko. So makita mo mga minamahal, because of Joseph beauty and good look, mga minamahal, siya po'y nailagay sa isang critical na sitwasyon. Mga minamahal, ang sabi ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, pinagnasaan. In verse 6, mga minamahal, basahin po natin verse 6. Sabi ng Biblia, si Jose ay may magandang pagmumukha, mga minamahal, at siya po ay kahali-halina. At dahil sa kanyang maayos, gwapo na tindig, magandang mukha at kahali-halina, mga minamahal na itsura, ay pinagnasaan si Joseph, mga minamahal, ng asawa ni Potiphar. Ito na po yung sinasabi na sometimes, mga minamahal, ay pagpapala, yung beauty in good looks ay blessing na sana, but sometimes it can be, of course, sometimes it can be a trials. Kaya minsan, ang kagandahan, mga minamahal, yung beauty, sometimes yung good look, mga minamahal, ay malapit tayo sa pagkakasala. Bakit po? Dahil kapag maganda tayo, magandang lalaki at magandang babae, marami ang nagnanasa kapag maganda ka. Marami ang nagnanasa kapag maganda ang mukha mo. Marami ang nagnanasa sa iyo kapag ang tindig mo, mga minamahal, ang pangangatawan mo ay kahali-halina. Maraming nagdi-desire. Kagaya ni Joseph, mga minamahal, ang asawa ni Potiphar. Si Joseph ay isang matinong lalaki. Siya po ay isang lalaking makadiyos. Ngunit dahil po sa kagandahan ng kanyang pagmumuka, sa kanyang pangangatawan na talagang taglay niya ang kahali-halina, siya po ay pinagnasaan ng asawa ni Potiphar. At ito'y nagnanasa na siya'y sipingan ni Jose. Kaya ang nangyari po, mga minamahal, dahil dito'y napahamak si Jose, sapagkat hindi po, mga minamahal, pinahintulutan yung pagnanasa ng asawa ni Potiphar, ay hindi po pinahintulutan ni Jose. Kaya siya po'y pinagbintangan. Nung si Jose ay aalis na, tatakbo na sana si Jose, mga minamahal, ay talagang nagsisigaw yung asawa ni Potiphar, at siya po'y pinagbintangan, mga minamahal, na siya po'y gagahasain, mga minamahal. Ito po ang dahilan bakit si Jose ay nabilanggo. Kaya sometimes, mga minamahal, kapag maganda kang lalaki, maganda kang babae, ang katawan mo ay talagang kahali-halina, marami ang nagnanasa sa iyo. At dahil sa pagnanasang ito, mga minamahal, ay nagiging pagsubok, mga minamahal. Kaya yung ibang mga kababaihan, mga minamahal, na talagang nandyan yung kagandahan ng kanilang panglabas na anyo, talagang kahali-halina. Minsan, mga minamahal, ang kanilang kagandahan ay ginagamit nila, mga minamahal, sa pagsira ng pamilya. Minsan ang kanilang kagandahan ay ginagamit nila, mga minamahal ko, sa pagtatanim ng malaswang kaisipan sa napakaraming mga tao. Kaya ito po'y hudyat, mga minamahal, ng pagkakasala.
mga minamahal, at marami ang nagnanasa sa iyo. Siyempre, kapag pangit ka, pangit ang pangangatawan mo, pangit ang pagmumukha mo, mga minamahal, walang magnanasa sa iyo. Eh bakit kapag nanasaan, hindi ka naman gwapo, hindi ka naman maganda, hindi ka naman kahali-halina. So ibig sabihin, sometimes yung pagiging pangit ay nagiging pagpapala na rin, mga minamahal. Dahil malayo ka sa kasalanan, walang magnanasa sa iyo. Walang mag-i-interest sa iyo, mga minamahal, dahil hindi ka man kaaya-aya, hindi man kahali-halina ang iyong pangangatawan, hindi naman maamo ang iyong mukha. Pero kung maamo ang iyong mukha, marami ang nagnanasa sa iyo, mga minamahal. Kaya ang sabi na aklat ng Roma, kabanatay 6, ang talatay 13, ano po ang sinabi ng Biblia sa Tagalog version? Romans chapter 6, verse 13. Ang sabi ng Biblia, at huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakasangkapan ng kalikuan. Ito po ituro ng Biblia. Huwag nating hayaan na maging instrumento, mga minamalang ating katawan, mga minamal maging sangkap, o huwag nating hayaan o ihandog ang ating katawan na maging sangkap sa kasalanan na pinakasangkapan ng kalikuan. Ito po'y nangyayari sa ating panahon ngayon. Napakaraming mga kababaihan, mga kalalakihan, dahil sa mga minamal kahali-halina ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga katawan, maamong mga mukha, kahali-halinang mga katawan, ginagamit nila ang kanilang mga katawan na sangkap, mga minamal, sa kasalanan na pinakasangkapan ng kalikuan, mga minamal. Ito po yung nakikita natin sa social media, mga minamal, na talagang minsan, mga minamahal, ay nagkakasala, mga minamal, ang maraming mga kalalakihan dahil sa ganitong mga uring mga anyo, mga minamahal. At makita po natin maraming mga kababaihan at kalalakihan na hayaan nilang ang kanilang katawan ay maging kasangkapan ng kalikuan. Sabi ng Biblia, kundi ihandog ninyo ang inyong mga sarili sa Diyos na tulad sa mga nangabubuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Ang nais ng mahal na Panginoon, kaya tayong mga anak ng ating mahal na Panginoon, lumalakad tayong may kabanalan. Ating pong ina-apply ang salitang kabanalan in the mga not only in inward appearance but also in our outward appearance, mga minamahal. Tayo po ay namumuhay, lumalakad ng may kabanalan. Tayo po ay nananamit, mga minamahal, yung tinatawag na modesty apparel, yung mga pananamit, mahinhin na uri ng mga pananamit, na tayo po ay nagdadamit upang hindi, mga minamahal, pumasok ang pagkakasala o pagnanasa, mga minamahal, ng ating mga kapwa, yung ating mga opposite sex, mga minamahal. Hindi po sila magnasa. Sapagkat makita po natin ngayon sa ating panahon, wala na pong kabanalan ng kababaihan, wala na pong kabanalan ang mga kalalakihan, mga minamahal. Masyado na pong maikli ang kanilang mga pananamit, mga minamahal, maikli ang mga kasuotan, na talagang wala na pong kabanalan, mga minamahal. Ang iba, makikita mo, mga minamahal, talagang wala nang takot, mga minamahal, sa kanila pong mga pananamit, na ito pong nagiging daan ng iilan po nating mga kababayan ay nagkakasala. Kaya pilit pong gumagawa ng paraan ng gobyerno upang yung mga rape cases, mga minamahal, ay mapigilan. Ngunit kahit anong gawin ng gobyerno, ay patuloy pong lumulobo yung mga cases, mga minamahal, regarding po, mga minamahal, sa panggagahasa. At mayroon po akong napanood, mga minamahal, na isa pong mga minamahal, palabas sa isang balita na talagang makarimari-marim ng mga pangyayari. Sapagkat imagine, mga minamahal, 8 years old, mga minamahal, na batang babae, ginahasa po, mga minamahal, ng dalawang batang lalaki. Ang isa ay 10 years old, ang isa ay 9 years old. Imagine, mga minamahal, hinila nila dalawang batang lalaki, 9 years old ang isa, 10 years old ang isa, hinila nila yung bata, mga minamahal ko, doon sa damuhan, kanilang kalaro. At ito'y kanilang ginahasa. Tinanong ng mga pulis, bakit yung nagawa ito, mga minamahal? Dahil may nakita po sila, may napanood po sila, mga minamahal, ng isang pornographic movie. At ito po ang naging dahilan, mga minamahal, na sila po'y, mga minamahal, nagising yung makamundong pagnanasa. Nagising po, mga minamahal ko, yung kahilayan sa kanilang puso at sa kaisipan dahil sa ganitong mga panuurin, lalong-lalo na po sa social media, mga minamahal. Ito po'y pintuan ni Satanas upang tayo po ay
makalabag sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Mabalot po tayo na makamundong pagnanasa. At itong mga pagnanasang ito, mga minamahal, ay magiging kasangkapan ng kaaway upang tayo po'y itulak sa kalikuan, upang tayo po'y itulak sa kasalanan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, instead na ihandog natin ang ating sarili upang maging kasangkapan ng kasalanan, nakakalungkot sa ating mga kababayan, kinakasangkapan nila ang kanilang sarili upang maging kasangkapan ng kalikuan. Hinahayaan nila ang kanilang mga sarili. Kaya sometimes, beauty, mga minamahal, in good look is a blessing. But sometimes, it is also a trial, mga minamahal. Ganoon din sa ating mga mananampalataya, mga minamahal, huwag nating hayaan anuman ang kagandahan na nasa iyo. Ayan po'y hayaan mong maging kasangkapan ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, hayaan nating maging kasangkapan tayo ng katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi pa nga ng ating pinag-aaralan, ang kagandahan ay ginagamit ni Satanas sa pagsira ng buhay ng may buhay. Ang kagandahan, ginagamit ni Satanas sa pagsira ng pamilya. Minsan ginagamit ni Satanas, mga minamahal ko, ang kagandahan sa pagtatanim ng malalaswang kaisipan, mga minamahal, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Napakahirap pigilan, mga minamahal ko, ng mundo regarding sa mga immoralidad na mga gawain, mga malalaswang, mga panuurin, mga minamahal, sapagkat ito'y malaking negosyo. Yung pornographic movie, mga minamahal, sa internet, yan po ay, mga minamahal, milyong-milyong dolyar ang kinikita, mga minamahal. Ginagawa po itong negosyo. Ito po'y ginagawang kalakal, mga minamahal, ng mga taong mapagsamantala, mga minamahal, at umiibig sa salapi. Sinisira nila ang buhay ng maraming mga tao. Kaya minsan, ang kagandahan ay nagiging pagsubok. Ganon din naman po ito sa ating mga mananampalataya, mga minamahal. Huwag nating gamitin ang ating kagandahan, mga minamahal, para maging kasangkapan ng kalikuan. Amen? So, mainam kung tayo po ay merong kahali-halinang pangangatawan, maamong mukha, magandang mukha, mga minamahal, pero alam po ninyo, ang pinaka-importante, yung ating mga katangian. Aanin natin yung magandang mukha, aanin natin yung kahali-halinang katawan, aanin natin yung magandang itsura, mga minamahal, kung ating kaloob-looban naman ay nabubulok, mga minamahal, na basura. Ang ating puso ay bulok sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mas mainam na hindi man tayo kagandahan, hindi man tayo kahali-halina sa paningin ng iba. Ang importante, mga minamahal, meron tayong mabuting kalooban sa ating pakikisalamuha sa ating kapwa, mga minamahal. Hindi po mainam pakinggan ng pangit-pangit na nga ng ating mga itsura, at kung gaano kapangit ang itsura, ay ganoon naman kapangit ang ating mga pag-uugali. Minsan merong ganon. May mga taong ang pangit na nga ng itsura, parang mga minamahal, hindi nakaaya-aya sa paningin ng iba. Ang pangit na nga ng itsura, pangit pa ang ugali. So ano pang maganda sa atin? Kung pangit na nga ang ating itsura, pangit pa ang ating ugali, mas mainam, mga minamahal, na di baling hindi tayo gwapo, di baling hindi tayo maganda, di baling hindi tayo kahali-halina. Ang mahalaga, mga minamahal, tayo po ay merong magandang kalooban mahinubog ng salita ng ating mahal na Panginoon, binago ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos. Ang pangalawa, mga minamahal, healthy is a blessing, but sometimes it can be a trial. Amen? Yung kalusugan ay pagpapala po yan. Meron kang malusog na pangangatawan, maayos na pangangatawan. That is a blessing, mga minamahal. Kaya nga sabi ng ating napapakinggan, mga minamahal, yung health is wealth, mga minamahal. Yung kalusugan ay kayamanan. Ang kalusugan ay pagpapala. But sometimes, yung health, mga minamahal, it can also be a trials. Minsan ay nagiging pagsubok po, mga minamahal, para sa atin yung kalusugan ng ating pangatawan. Ang sabi rito, body can do so much things when you are healthy. Body can do so much things when you are healthy. Yung ating mga katawan, marami tayong nagagawang maraming mga bagay kapag malusog tayo. Totoo po yan, mga minamahal. Kapag malusog ka, maraming mga bagay ang pwede mong magawa. Maging ang paggawa ng iba't ibang uri ng kasalanan. Kapag maayos ang iyong pangangatawan. Kapag malusog ang tao,
maraming pwedeng gawin at maraming pwedeng puntahan, mga minamahal. Kapag malusog ka, wala ka sa mahal na Panginoon, hindi ka naglilingkod sa Diyos, pwede kang pumunta ng beer house. Pwede kang pumunta ng sabungan. Pwede kang pumunta, mga minamahal, sa mga lugar kung saan nandoon ang pagkakasala. Dahil malusog ang iyong pisikal na katawan. Marami kang pwedeng gawin. Marami kang pwedeng puntahan, mga minamahal. Marami kang pwedeng mga minamahal isagawa, mga minamahal, kahit ito ay kasalanan dahil taglay mo ang kalusugan ng iyong katawan. Kapag unhealthy ka at meron kang sakit, meron kang karamdaman, mga minamahal, siyempre nasa bahay ka lang. Dahil hindi ka nga makalis dahil may sakit ka, unhealthy ang iyong katawan, meron kang karamdaman. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, kapag malusog ang iyong katawan, malaki ang chances, mga minamahal, na ikaw ay makagawa ng kasalanan. Ngunit kapag unhealthy ka, meron kang karamdaman at sakit na nararamdaman, makakaiwas ka sa pagpunta sa mga lugar na maaari kang magkasala. Totoo po yan, mga minamahal. Kaya mayroon pong advantage at mayroong disadvantages kapag ikaw ay malusog, mga minamahal. Pag malusog ka, marami kang pwedeng magawa. Marami kang pwedeng puntahan na ikaw ay magkakasala. Ngunit kapag ikaw ay may sakit, mga minamahal, amen, ay talagang limitado, mga minamahal, yung iyong pupuntahan. Kaya malaki po yung chances na makaiwas ka, mga minamahal, sa pagpunta sa mga lugar na maaari kang magkasala. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Sabi ni Apostle Paul, mga minamahal, in English version, basahin natin ng Biblia sa English muna. But I keep under my body, sinusupil niya ang kanyang katawan, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. Basahin natin sa Tagalog. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan. Ibig sabihin, sinusupil ni Apostol Pablo ang kanyang sarili. Dahil ang ating mga katawan, kailangan natin itong disiplinahin, mga minamahal. Kailangan natin itong supilin. Sabi ni Apostol Pablo, hinahampas ko ang aking katawan at aking itong sinusupil. Baka sakaling sa anong paraan ay pagkapangaral ko sa iba ay ako rin ay itakwil. Siyempre, mga minamahal, napakahalaga na makita ng maraming mga tao na tayo ay disiplinado sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng ating kapwa-tao. Sapagkat ang layunin nito, mga minamahal, na makita tayong lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kagaya nga ng sinabi ng Biblia, let your light so shine among men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Makita ng maraming mga tao ang liwanag sa buhay mo upang, mga minamahal, sila man din ay magluwalhati sa ating Ama na nandun sa langit. So sabi ng Biblia ni Apostol Pablo, hinahampas niya ang kanyang katawan. Sinusupil niya, mga minamahal, ang kanyang sarili. Ang layunin upang ito po ay maging matuwid. Ito po ay maging, mga minamahal, kaaya-aya, madisiplina upang hindi po mabahiran, mga minamahal, ang pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Dahil kung tayo ay mangangaral at makita sa atin ang kapintasan sa mga gawain, mga minamahal, ng ating katawan, tayo rin naman ay itatakwil, sabi ng banal na Biblia. So ibig sabihin, makita sa atin ang pamumuhay, mga minamahal, na matuwid sa paningin ng maraming mga tao upang ang Ebanghelyo, ang salita ng ating mahal na Panginoon na ating ipinapangaral, ay maging katanggap-tanggap, maging kaaya-aya, mga minamahal, at hindi po dumating ang punto na pagtakwil nila sa salita ng ating mahal na Panginoon, kalakip din naman na tayo po ay itatakwil ng maraming mga tao. Kaya ang sabi ng ating pinag-aaralan, ang nais ng ating mahal na Panginoon sa ating mga mananampalataya, na yung kalusugan na ating taglay, ay gamitin natin ito sa pagluluwalhati, na habang tayo po ay malakas pa, yung kalakasan na binigay sa atin ng ating mahal na Panginoon, ay gamitin natin sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, habang taglay pa natin ang kabataan. Kaya nga sabi ng Biblia, remember thy Creator in the days of your youth. Alalahanin mo ang iyong dakilang tagapaglikha sa panahon ng iyong kabataan, na habang malakas ka pa, habang hindi pa malabo ang iyong mata, habang taglay mo pa ang kalakasan, habang hindi pa po nangangatog ang iyong tuhod, mga minamahal,
habang kaya mo pang gumawa, maglingkod sa mahal na Panginoon, paglingkuran mo ang Panginoon ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Dahil marami pong mga Kristiyano na gusto pang maglingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ngunit nang dahil sa kanilang katandaan, hindi na po makadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Meron po akong nakilalang mananampalataya na gustong-gusto niyang dumalo, gustong-gusto niyang umaten sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ngunit ang kanyang kalakasan ay hindi na po kaya dahil sa kanyang katandaan. Ang kanyang edad, mga minamahal, ay umaabot na po ng nearly 90 ang kanyang edad. Halos hindi na po siya makalakad, mahina na ang kanyang tuhod, ang kanyang mata ay malabo na, ang kanyang pandinig ay mahina na po, mga minamahal. Ang kanyang katawan ay mahina na. Gusto niyang maglingkod, gusto niyang dumalo, gusto niyang magpuri, gusto niyang sumayaw, tumakbo, mga minamahal, tumalon sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hindi niya na po magawa dahil sa kanyang katandaan. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, remember your Creator in the days of your youth, habang malakas ka. Mga minamahal, taglay mo ang kalakasan, alalahanin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, sinusupil, dinidisiplina niya yung kanyang sarili, mga minamahal, sapagkat ang layunin nito ay upang maging kaaya-aya tayo sa paningin ng ating mahal na Panginoon. At sa ating pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon ay hindi itakwil, tanggapin nila ang mga salitang ng Diyos na ating ipinapangaral, gayon din naman ay tatanggipin nila tayo na nangangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Kapag ang ating katawan ang siyang maging Panginoon natin, ang sabi rito, kapag hindi natin susupilin ang ating mga katawan, ito ang magiging Panginoon natin, mga minamahal. Kapag hindi natin sinupil ang ating katawan, ito ang ating magiging master. Ito ang ating magiging mga minamahal Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sinusupil ko ang aking katawan upang hindi ito maging Panginoon sa akin. Sinusupil, dinidisiplina ko ang aking katawan upang hindi ito maging Panginoon para sa akin. Sapagkat ang gusto ng katawan ay katamaran, ang gusto ng katawan katakawan, kahilayan, ang gusto ng katawan luho, mga sarap, mga minamahal. Yan ang gusto ng ating katawan. Kaya kung hahayaan lamang natin ang ating katawan, mga minamahal, magiging kahabag-habag ang ating mga kaluluwa. Mapapahamak ang ating kaluluwa. Sapagkat ang gusto ng katawan ay kahilayan. Ang gusto ng katawan ay katakawan, luho, mga minamahal. Ang gusto ng katawan ay katamaran, kahilayan. Yan ang nais ng ating katawan. Kaya kung hindi natin didisiplinahin, hindi natin susupilin, sabi ni Apostol Pablo, hinahampas ko ang aking katawan, sinusupil ko ang aking katawan. Sapagkat kapag hindi natin supilin, hindi natin hampasin, disiplinahin ang ating katawan, ito ang ating magiging Panginoon. Ito ang ating magiging master. At kapag ang ating katawan, ang ating maging Panginoon, mapapahamak ang ating kaluluwa. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ang ating espiritu ay may ibig, ngunit ang ating katawan, mga minamahal ko, ay mahina. Totoo po yan. Sapagkat may mga bagay na nais ng espiritu ng Diyos, ngunit ayaw ng katawan. May mga bagay na nais ng katawan, ngunit ayaw ng espiritu ng mahal na Panginoon. Kaya nga, araw-araw ay mayroon pong digmaan, mga minamahal, sa ating pagkatao. May mga bagay na gusto natin, mga minamahal. Minsan gusto nating mag-alay ng mga pag-aayuno, ngunit ayaw ng ating katawan, mga minamahal. Kaya mayroon pong mga minamahal digmaan sa pagitan ng ating katawan at sa pagitan ng ating espiritu. Ngunit ang nais ng mahal na Panginoon ay magtugnumpay, mga minamahal, palagi ang ating pamumuhay sa espiritual na mga pamumuhay. Kaya sabi ng Apostol Pablo, hinahampas ko. Ganun din dapat ang ating isagawa, ating disiplinahin, supilin ang ating katawan, mga minamahal. Dahil kapag hayaan lang natin na ang ating katawan na maging Panginoon natin, hindi tayo makakasunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang totoo, which is na napakahalaga na bilang anak ng mahal na Panginoon, na makasunod tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Yan lang po ang natatanging katiyakan upang tayo po'y maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang, ang makasunod tayo sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag hindi natin masunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, mawawalan tayo ng assurance regarding sa kaligtasan at buhay na walang hanggang na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya't bilang taong nais ni Apostol Pablo, ang ibig sabihin ni Apostol Pablo ay ating disiplinahin ang ating katawan. Hampasin natin ang ating katawan. Supilin natin ang ating mga katawan. Kung nais ng ating katawan ay pagsuway sa kalooban ng Diyos, kung ang naghahari sa ating katawan ay kahilayan, naghahari sa ating katawan katakawan, mga minamahal, katamaran, ang naghahari sa ating mga katawan, mga minamahal ko, ay pagsuway sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Huwag natin po itong hayaan dahil kaluluwa natin, minamahal ko, ang mapapahama. Kaya sometimes, healthy is a blessing, but sometimes it can be trials. Sometimes, it can be a course, mga minamahal. Minsan, nagiging sumpa ang kalusugan sapagkat hindi natin ginagamit ang kalusugan natin sa paglilingkod. Tingnan po natin ngayon, napakaraming mga taong malulusog, malalakas sa ang katawan. Pero saan nila ginagamit ang kanilang kalakasan? Mga minamahal, ang kanilang kalusugan, saan nila ginagamit para lang sa kanilang mga pansariling mga minamahal kahilayan. Ginagamit nila ang kanilang kalusugan para lamang mga minamahal sa kanilang pansariling mga bisyon, mga pagnanasa, mga minamahal. Doon nila ginagamit ang kanilang kalakasan, ang kanilang kalusugan. Hindi nila ginagamit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang nais ng ating mahal na Panginoon ng kalakasan, kalusugan nating taglay, na habang tayong malakas pa, mga minamahal, yung kalakasan na yan, yung kalusugan na yan, ay gamitin natin sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Lalong-lalo na po ang mga kabataan, mga minamahal. Dahil darating po ang araw, lalabo ang inyong mga mata, mga minamahal. Darating po ang araw, ihina ang ating mga tuhod. Darating ang araw, mga minamahal, ihina maging ang ating mga pandinig. Kaya't hindi na natin mapaglilingkuran ng maayos ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya napakahalaga na habang bata pa po, mga minamahal, habang malusog pa, gamitin natin ang ating kalusugan sa tamang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dadako na po sa pangatlo. Long life is also a blessing, but it can also be a trial, mga minamahal. Yung mahabang buhay ay pagpapala po yan, mga minamahal. Kung paanong yung kalusugan ay pagpapala, ganoon din naman yung mahabang buhay na bigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. But sometimes yung long life, mga minamahal, a blessing, it also can be a trial. Mga minamahal, nagiging pagsubok sapagkat hindi nagagamit, mga minamahal, sa makadiyos na pamamaraan yung mahabang buhay. Kagaya po ng kalusugan. Maganda ang kalusugan ay pagpapala, pero hindi po nagagamit, mga minamahal, sa makadiyos na pamamaraan. Ganon din ang buhay ng tao. Ang buhay ng tao, mahabang buhay ng tao ay pagpapala. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, long life is also a blessing, but if we use that life in our own pleasure, it will be a curse. Kapag yung buhay na bigay sa atin ng ating mahal na Panginoon, gamitin lang natin para sa ating sariling kahilayan, para sa ating sariling kaligayahan, ay nagiging pagsubok, nagiging sumpa po, mga minamahal, para sa atin. Sabi rito, habang humahaba ang buhay ng tao, lalong dumadami ang pagkakataon na siya'y magkasala, siya'y makalabag sa kalooban ng mahal na Panginoon. Totoo po yan. Habang humahaba ang buhay ng tao, mga minamahal, nagkakaroon tuloy siya ng pagkakataon para makagawa ng maraming kasalanan dahil sa mahabang buhay na bigay sa kanya, mga minamahal. At ang sabi nito, yung maagang namamatay, kunti lang ang nagagawang kasalanan. Siyempre, maaga siyang namatay, mga minamahal, ay kunti lang ang kanyang magagawang kasalanan. At kung mahaba, mga minamahal, sa po'y namatay ng maaga, mga minamahal, kunti lang ang kanyang magagawang pagkakamali. Ngunit kung mahaba ang kanyang buhay, kagaya nung unang mga panahon, mga minamahal, imagine, ang pinakamahabang buhay ng tao na nakatala sa Biblia ay si Melchizedek, mga minamahal. Ang kanyang edad ay 969 years old. Si Adan ay 930. Yung iba, mga minamahal, ay mayroong 800 ang edad. Mga minamahal, napakahabang taon. Yung mga sinaunang mga tao na nakasulat sa banal na Biblia, sila'y tumatanda, mga minamahal, ang kanilang buhay ay napakahaba. Kaya, mga minamahal, siguro, mga minamahal, maaaring ito po ang rason ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa Genesis chapter 6 verse 3, mga minamahal, ang buhay ng tao ay pinaikli ng ating mahal na Panginoon. Sabi rito, because they have so much time, mga minamahal, to make mistake. Maybe that's the reason why
God Creator give limit the lifespan of men, mga minamahal. Dahil sa sobrang haba ng buhay ng tao, imagine, ang buhay ng tao noon umaabot ng 900 years old, umaabot ng 800 years old, mga minamahal, umaabot ng 500, 400 years old ang buhay ng mga tao noon. Napakahaba ng mga buhay ng tao, mga minamahal. At ang isa pa po, mga minamahal, nung unang mga panahon, matagal bago matapos ang isang taon. Hindi po kagaya ngayon, mga minamahal, na napakabilis ng panahon. Ang araw ay napakabilis, ang linggo ay napakabilis, ang buwan ay napakabilis, ang taon ay napakabilis, mga minamahal. Amen. January pa lang, wala tayong kamalay-malay, paglipas ng ilang panahon, mga minamahal, April na. Parang hinuhugot ng napakabilis ang panahon. Pero yan po yung nakasulat sa banal na Biblia, na papaikliin ng mahal na Panginoon ng araw ng mga banal para sa ikiligtas ng maraming mananampalataya. Papaikliin, umiikli, mga minamahal, bumibilis ang takbo ng panahon. Kaya nung unang panahon, mahaba na ang buhay ng mga tao, matagal pang matapos ang araw, ang buwan, ang taon, ang linggo. Kaya ang sabi ng Biblia, yung mga taong makasalanan ay talagang nakakapagpasasa sa paggawa ng kasalanan, gawa ng mahaba ang kanilang mga buhay. Ito po ang ating tinatalakay, mga minamahal, na long life is blessing, but sometimes it also be a curse. Sometimes it also be a trials. Minsan ay nagiging pagsubok, mga minamahal, yung pagkakaroon ng mahabang buhay. Sapagkat gaya ng ating binanggit kanina, yung mga taong nagkakaroon ng mahabang buhay ay nagkakaroon ng maraming pagkakataon sa paggawa ng kasalanan. Ang mga taong mayroong maikli ang buhay, mga minamahal, maikli at konti lang din ang kanilang nagagawang kasalanan. Ano po ang sabi ng Biblia? Genesis chapter 6, verse 3. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi nakikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya'y may laman, gayon may magiging 120 taon ang kanyang araw. 120 taon ang kanyang araw. 120 years, mga minamahal, na lang na taon ang ibinigay ng ating mahal na Panginoon regarding po sa lifespan, mga minamahal, ng tao. Ito po ang reason ng mahal na Panginoon. Dahil ang tao ay nagpapasasa, sa haba ng buhay, nagpapasasa sa paggawa ng kasalanan. Ang sabi nito, ang bawat araw na bigay ng Diyos sa iyo ay gustong gamitin ng kaaway sa paggawa ng kasamaan. Ito po'y totoo, mga minamahal. Yung bawat araw na binibigay sa iyo, yung ini-extend ng Diyos na buhay para sa iyo, gustong gamitin ng kaaway. Yung bawat araw na dugtong ng mahal na Panginoon na binibigay niya sa iyo, gustong gamitin ng kaaway sa paggawa ng kasalanan. Kaya nakakalungkot yung mga tao, mga minamahal, ng kanilang araw na binibigay ng ating mahal na Panginoon sa kanila. Dahil ang buhay ay galing sa Diyos, mga minamahal. Hindi po ito galing kay Satanas. Yung author ng buhay, mga minamahal, nagbigay ng buhay sa tao, walang iba kundi ang Diyos. Kaya't nais ng mahal na Panginoon na sana ang bawat buhay na binibigay ng mahal na Panginoon sa buhay ng isang tao ay gamitin ito sa pagluluwalhati sa kanyang banal na pangalan. Dahil hindi tayo binigyan ng buhay ng Panginoon. Hindi tayo binigyan ng lakas ng Diyos, ng hininga ng ating mahal na Panginoon. Ang layunin ng Panginoon, kaya niya tayo binigyan ng dugtong na buhay upang ang dugtong na buhay, ang kalakasan ng hininga, anumang talento na nasa atin ay magamit natin sa pagluluwalhati sa kanyang dakila at banal na pangalan. Yun po ang layunin. Yun po ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit iba ang plano ng kaaway. Gusto ng kaaway ng buhay mo'y gamitin niya sa kasamaan. Gusto ng kaaway ng buhay mo'y gamitin niya, mga minamahal, sa kahilayan. Ang bawat dugtong na buhay na binibigay sa iyo ng mahal na Panginoon ay gamitin niya para doon sa mga makamundong mga gawain. Maging kasangkapan tayo ng kalikuan. Maging kasangkapan tayo sa kasalanan. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, ang kanyang espiritu ay hindi nakikipagpunyagi, mga minamahal, magpakailanman sa tao, sapagkat ang tao, mga minamahal, ay may laman. Gayon pamayang, ninais ng mahal na Panginoon na mga bigyan ng limit, ng limitasyon ang buhay ng tao. Dahil nga naman, kung ang tao ay aabot pa ng 300 years old, kung ang tao ay aabot pa ng 500 years old, mas marami siyang magagawang kasalanan. Lalong-lalo na kung ang buhay niya ay hinahayaan niyang maging kasangkapan, mga minamahal, ng kasamaan. Kaya't mapalad po yung mga tao na ang kanilang buhay iilinaan nila sa paglilingkod sa Diyos.
Mapalad po yung mga tao na hindi nila sinasayang yung dugtong na buhay na binibigay sa kanila ng mahal na Panginoon, sapagkat kapag ang buhay mo ay ginagamit mo sa pagsalangsang sa kalooban ng Diyos, kapag ang buhay mo ay ginagamit mo sa pagsuway sa layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, yan po'y pag-aaksaya, mga minamahal. Yan po'y pag-aaksaya, pagsasayang ng buhay. Kapag ang buhay mo ay ginagamit mo sa kahilayan, pag-aaksaya ng buhay kapag ang buhay mo ay ginagamit mo sa kasalanan. Pag-aaksaya ng buhay kapag ang buhay mo ay ginagamit mo, mga minamahal ko, sa kalikuan. Yan po'y pag-aaksaya ng buhay. Dahil nagiging walang saysay ang buhay na binigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Nagiging walang silbi, nagiging walang pakinabang ang dugtong na buhay na binigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Yung perfect reason, yung reason, isa sa pinakamabigat na rason kung bakit dinudugtungan ng mahal na Panginoon ang buhay mo, ang buhay ko, ang buhay nating lahat, ang layunin ng mahal na Panginoon, upang ang buhay na yan na binigay niya sa iyo araw-araw, mga minamahal, ay gamitin mo sa pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na gagamitin mo ang iyong buhay sa makamundong mga gawain, mga minamahal, dahil yan ay pag-aaksaya ng oras, pagsasayang, mga minamahal sa buhay. Napakahalaga ng buhay ng isang tao, mga minamahal. Amen? Napakahalaga ng buhay. Kaya nga po, mga minamahal, life is too short. Napakaikli ng buhay ng tao, mga minamahal. Kung iisipin lamang po natin, maikli ang buhay ng tao. Ito'y katulad lamang po ng hamog na nakikita natin na dyan, maya-maya ay mawawala. Ito'y kahalintulad lang, mga minamahal, ng sariwang dahon. Sariwa ngayon, paglipas ng taon, malalanta at mahuhulog sa lupa. Ganun ang buhay ng tao. Kaya sinabi ng banal na Biblia, don't die without knowing Jesus. Huwag mo nga hayaan na ikaw ay mamatay, mga minamahal, na hindi mo nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat ay makilala mo ang mahal na Panginoon, makapaglingkod ka sa ating dakilang Diyos upang ang buhay mo ay maging kapakipakinabang, sapagkat kagaya ng ating pinangangaral, mga minamahal, kapag ang buhay mo ay hindi mo ginagamit sa paglilingkod sa Diyos, yan ay pagsasayang ng biyaya na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi rito, kung tayo po ay ang sabi po rito, mga minamahal, ang bawat araw na bigay ng Diyos sa iyo ay gustong gamitin ng kaaway sa kasamaan. Tingnan mo, mga minamahal, si Adolf Hitler. Si Hitler po, mga minamahal, ay namatay ng 56 years old. Kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal. Isipin po ninyo, kung namatay po siya ng maaga, ay hindi po mababago ang history ng buong mundo. Ngunit si Hitler, mga minamahal, ay umidad ng matagal na panahon. Kaya talagang nabago ang history, mga minamahal, ng mundo. Ganon din po, mga minamahal, sa buhay ng tao. Just imagine, kung humaba pa ang buhay ni Hitler ng 80, humaba pa ang buhay ni Hitler ng mahabang panahon, mas marami siyang mapapatay. Mas marami pa siyang, mga minamahal, mapipirwisyo, mga minamahal na mga tao. Ganon din po ang ibig sabihin ng ating pinag-aaral. Maring marami pa siyang magagawang krimen. Kaya minsan, ang mahabang buhay ay pagpapala. Pero sometimes it can be a trial, mga minamahal. Sometimes it can be a course. Kapag hindi natin gamitin sa tamang paggamit, ang kagandahan, yung beauty, yung good look, ay maganda po yan. Yan po yung pagpapala. Pero pag hindi natin magamit ng maayos, yan po yung nagiging pagsubok para sa atin. Kagaya ng ating unang pinag-aral, mahirap po maging maganda. Mahirap maging guwapo, mga minamahal. Mahirap maging kahali-halina sapagkat maraming mga nagnanasa sa iyo, mga minamahal. Kaya ito po yung nagiging daan upang tayo po magkasala. Yung kalakasan, yung kalusugan, kapag malusog ka, maaaring ito'y gamitin mo sa mga makamundong mga gawain. Ngunit kung ang kalakasan at kalusugan ay yung taglay, ay gamitin mo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, yan po yung malaking biyaya. Ang mahabang buhay na bigay ng ating mahal na Panginoon, gamitin po natin ito sa maayos, sa tamang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Huwag po nating hayaan na ang bawat dugtong na buhay na binibigay sa atin ng Panginoon ay maging kasangkapan ni Satanas, mga minamahal, sa paggawa ng kasalanan. Hayaan natin tayo po maging kasangkapan ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. Hayaan natin na tayo maging kasangkapan ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang kadakilaan. Makita sa ating mga buhay ng Diyos, mga minamahal ko, ay naghahari. Sa mga oras nito, mga minamahal, tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y dumako sa maikling pananalangin. At sumunod po kayo sa aking pananalangin. Sambitin po ninyo ang aking babanggitin, mga minamahal.
tayo po'y manalangin sa oras na ito. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay narito sa iyong harapan, nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, mula sa aking pagkabata, hanggang sa mga oras na ito, Panginoon. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, at aking tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Tayo po'y mga minamahal, manalangin para sa inyo. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahabagan mo po ang aming mga kababayan, ang aming mga kapatiran, na maunawaan po nila ngayong mga banal na salita, mahal na Panginoon, maging mainingas mainit sa paglilingkod sa iyo. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kanilang buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, bless us, Lord. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, tuwa natin ang kanyang dakila at banal na pangalan. At sa mga oras na ito, minamahal, ay tayo po ako sa ating pong pag-discuss ng 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay ang pananampalataya. Mga minamahal, napakahalaga na tayo palaging makapakinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Kapag tayo po'y palaging makarinig ng salita ng mahal na Panginoon, lalago ang ating mga pananampalataya. Ang pangalawa ay ang pagsisisi, yung paghingi ng tawad sa mahal na Panginoon na hindi lamang mula sa ating mga labi, bugos mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Yan po ang pagsisisi na kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Pangatlo, ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Pang-apat, ay bautismo sa pagitan ng banal na Espiritu Santo. Tayo po'y patuloy na maglingkod, mga minamahal. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. Sa oras nito, minamahal, tayo po'y sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoong Kristo para po sa ating mga pangangailangan. Ito may material, ito may pinansyal, at spiritual nating mga pangangailangan. Ito idulog natin sa ating dakilang Diyos at bigyan ito ng katugunan ng mahal na Panginoon sa unang panalangin ng ating kagalang-galang na pastor. Let us pray. Hallelujah. Dakilat mapagpala namin Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus. Mahal na Panginoon, hindi po mong binabanggit ng aming mga labi, ay batid mo na ang aming mga pangangailangan. Ipagkaloob mo po sa amin isa-isa ang mga inaasam ng aming mga puso, sa aming mga prayer request, mga spoken request. Mahal na Panginoon, grant our prayers, O Lord. Pagpalain mo kaming lahat, O Lord. Tigit sa lahat, ipagkaloob mo sa amin ng kalakasan, kainitan, sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, makapanatili kaming tapat, umiibig sa iyo hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord. Bless us in the mighty name of Jesus. Tayo pwede mo ko sa panalangin para po sa ating mga karamdaman. Idulog po natin, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon, ang ating mga karamdaman. Ito'y pagalingin ng Diyos. Mga problema nating kinakaharap, ito'y bigyan ng kalutasan ng ating mahal na Panginoon. Sa Diyos ay walang mahirap, minamahal. Sa Diyos ay walang imposible. Kapag tayo po'y manampalataya, magtiwala sa Kanya, ang kagalingan, ang katugunan ay atin pong tatanggapin sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan mong pangalang Kristo Jesus, sa oras na ito, mahal na Panginoon, kami dumudulog at nagsusumamo. Iunat mo, mahal na Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay. Ipatong mo ito sa aming mga ulo, mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor, sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus, ay sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang, gawat ng kaaway. Anumang demonyo ng karamdaman, ikaw ay magpagaling problema, ikaw ay magpawi sa pangalan ni Jesus. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Demons of doubts, demons of pride, carnality, stubborn spirit, poverty is begun. Sickness be healed, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, demonyong karamdaman, mga panghinit panlupaypay. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now and bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang kanyang dakilat banal na Panginoon. Huwag po ninyong kakaligtaan, mga minamahal, yung ating banal na krusada this coming April 26 and 27, mga minamahal. Yan po ay araw ng Sabado at araw ng Linggo. Sa dako po, mga minamahal, ng Sindangan Cultural Sport Center po, mga minamahal, sa dako ng Sindangan. Yan po ay araw ng Sabado at Linggo. Alauna ng hapon ang ating simula sa araw ng Sabado at alas 10 ng umaga ang ating simula, mga minamahal, araw ng Linggo.
tayo po ay dumalo sa lahat po ng mga nearby, ng mga outreach, pagsumikapan po natin na tayo po ay makapag-participate, mga minamahal, makatulong, mga minamahal, patuloy pong mag-alay ng mga pag-aayuno. Ang Diyos po ang magpala, mga minamahal ko, sa ating lahat at ganoon din naman sa ating pong gabi-gabing programa dito po sa Miracle Hour ay huwag po nating kakalimutan, kakaligtaan, patuloy po nating antabayanan ang ating pong programa, mga minamahal. Ito'y Lunes hanggang sa araw o gabi ng linggo, rather gabi ng linggo, Lunes ng gabi hanggang gabi ng linggo, maliban mga minamahal sa gabi ng Miyerkules. That is because of conflict of schedule, sapagkat may gawain tayo ng Miyerkules. Kaya minabuti po namin na wala munang Miracle Hour sa gabi ng Miyerkules. Ngunit mula Lunes hanggang linggo ay mayroon po tayong banal na gawain. Alas 7 po hanggang alas 8, minamahal ko ng gabi. At sa mga oras nito, mga minamahal, tayo po dumako sa ating closing prayer. Ipagbaon ng Panginoon ng kagalakan, kapayapaan sa ating puso at kaisipan, at maghari ang Espiritu ng Diyos sa ating mga puso para sa katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na ating pong inaasam. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Mapagpala namin Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami nagpupurit, nagpapasalamat. Ganon din sa gabing ito sa aming pagtulog. Hallelujah. Patulogin mo kami ng mahimbing. Ilayo kami sa mga masasamang mga panaginip. Sa unang panalangin ng aming mahal pastor. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon at luwalhatiin ang kanyang dakilang pangalan mula po dito sa ating studio, sa ating technical side, beloved Brother Joe Steve Bud. At ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher Brother Jojo. About all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen. Hallelujah.